I have not been and I did not expect ever sa buhay ko na makakatungtong ako ng presinto ng Uganda. Maliit, siguro yung sukat ng kulungan is nasa 3 by 3 lang siya, parang square. Sobrang dilim po ng kulungan, parang feeling ko ang lamig-lamig. Meron siyang isang bintana lang na merong rehas. Ang amoy niya, pinaghalong amoy na ng pawis, pinaghalong amoy ng pagod, siguro pinaghalong amoy ng lahat. Alam nyo, ng katawang lupa, alam nyo na yan. It lang siya, may isang kumot lang sa tabi, sa gilid. No? Check lang tayo. Dito na tayo sa Jensan. We had very successful na outreach program sa Cebu, sa Talisay area, most especially sa yung may main bridge, highway bridge ng Talisay. Then we went to Isla Verde. Tapos ay pumunta kami sa Talisay Sports Complex. Bali, 3 location yung nabigyan natin. So again, maraming salamat po sa inyo. And without much further ado, I know, hinihintay ninyo itong ating part 4 ng kwento nga ng aking pagkakakulong sa Africa, sa Uganda, Africa, na hindi ko ikunento sa inyo. Okay? So, episode 4 na tayo. Ang last natin sa part 3 ay nung 10 days, bago 4, 2023. Double check natin ulit. Double check natin palagi para sigurado tayo sa mga details natin. Actually, meron tayong mga dates. Ayan. May 24, 2023. Yes. So, let's continue, no? So, 10 days bago mag-March, 10 days bago mag-May 24. Okay. So, bago ang lahat, guys, bago ako magsimula ng kwento sa inyo, I wanted to give you guys vision. Gusto kong i-visualize ninyo ang kulungan. Okay? Ang kulungan ng Uganda. Ano nga ba ang itsura ng kulungan sa Uganda? I have not been to a lot of places, lalo na kung pag mga ganitong places, no, yung may mga legalities, ganyan, yung mga government offices, not unless I am processing documents para sa family namin. I have not been and I did not expect ever sa buhay ko na makakatungtong ako ng presinto ng Uganda. But to just give you guys a vision kung ano yung itsura, ang kulungan na to, guys, is maliit. Siguro yung sukat ng kulungan is nasa 3 by 3 lang siya, parang square lang. Sobrang dilim po ng kulungan. Parang feeling ko ang lamig-lamig sa loob ng kulungan. Madilim. Meron siyang isang bintana lang na merong rehas. At hindi ko makita masyado kung marumi ba o malinis yung kulungan dahil nga sobrang dilim, no? At ang amoy niya, pinaghalong amoy na ng pawis, pinaghalong amoy ng pagod, siguro pinaghalong amoy ng lahat. Alam nyo, ng katawang lupa, alam nyo na yan. Okay? At meron lang siyang isang kumot, ang kulungan na to, kasi maliit lang siya, may isang kumot lang sa tabi, sa gilid. Malamig din kasi sa Uganda, guys, so siguro nag-provide sila ng kumot, pero hindi natin alam kung ilang tao na yung nakagamit sa kumot na yun. Other than that, I believe yung purpose ng maliit na bintana na nilagay nila sa may pinto ng kulungan ay for, tawag nito, yung para sa hangin ba, no, mag-circulate sa kwarto at the same time pag meron kang inabot, pagkain ba, inumin ba, ganun. Hindi naman siya maingay kasi isang selda lang siya. Wala namang hindi naman siya yung 3 selda, 4 na selda. Basically, isang selda lang siya, and then katabi siya mismo or kaharap siya mismo ng opisina ng mga police officers dun sa area na yon kung nasaan ako that time. And pag nakaupo ka sa may police office, talagang makikita mo siya. Kasi magka-opposite lang. Nasa loob lang siya ng isang kwarto. Bali, buong room
nakahati siya sa tatlo. Yung isa sa may, ma-visualize niyo sana, no? Yung isa sa may pinakagilid banda sa wall is yung maliit na office ng mga police officer. Then sa gitna is parang receiving area siya na merong mga upuan. Then yung ikatatlo na division is yun na yung kulungan na maliit na sinasabi ko. Then sa paligid ng police station is malaking parking area na siya, and then highway na, ganun. So ganun ang itsura ng kulungan. Now let's go, balik na tayo, flashback. Ayan. 10 days bago yung May 24, 2023, naghiwalay na kami ng aking ex that time. So talagang napagpasyahan ko na ako'y makikipaghiwalay na. And then ang effect sa akin ng paghiwalay namin physically ay I was exhausted. Sobra akong, syempre malungkot ka, hindi ka naman magpa-party, di ba? Though I was more mentally, physically, financially, spiritually, and emotionally prepared sa nangyari kasi nga it was happening already a lot of times, no? Marami na ako nakitang signs and red flags, pero I chose to stay like I said, and I did not regret trying to fight for my marriage. By the way, I did not regret becoming stronger than how strong I was before I met him kasi I was doing it all para sa mga anak ko and for my marriage. I still had the love and the respect during that time until such time na talagang nag-cross na. Until such time na talagang prinay ko na Lord, bigyan mo ko ng sign. And the sign was knowing and proving na yung pera namin napupunta na pala sa ibang babae. So ngayon, 10 days before that, separated na ako, guys. Hindi na siya umuwi sa bahay namin that time. And I was the one left to take care of the children. Imagine during that time na sa akin pa lahat yung mga bata, including yung anak niya sa una niya nakarelasyon. But then, I spoke sa aking ex na pwede niya nakiusap ako na kung pwede, dun muna sila sa nanay nila na totoo. Kasi nga, I cannot handle them. Pagod ako, kulang ako sa tulog. Parang feeling ko, guys, na over-fatigue ako ba that time. So, I was focusing my energy. Kung ano yung energy na natira sa katawan ko, I was actually giving it for my children. Hatid sundo sa school, pag-manage ang negosyo, kasi minamanage ko pa ang negosyo that time. I did not have yet concrete decision pagdating sa negosyo. Pero may idea na ako na talagang iuuwi ko yung mga anak ko dito sa Pilipinas. But I'm not very, yung talagang 100% concrete. So ngayon, I was, hindi na kami nagsama sa isang bahay. Nagrent na si ex ng isang bahay, hindi naman malayo masyado sa amin. And yung dalawang anak niya sa unang nakarelasyon niya ay doon na muna nagstay sa nanay nila. So basically, talagang ginamit ko yung time na yon para magplano para sa mga bata, kung anong gagawin ko, anong next namin na gagawin. Kasi nga, I was already completely solid sa decision ko na maghihiwalay kami. So in that 5 to 10 days, guys, medyo bumagsak talaga yung aking weight, no? Syempre, dala na siguro ng pagod, dala na siguro ng over-fatigue, dala na siguro ng kalungkutan, dala na siguro ng lahat ng challenges during that time. And of course, the fallout of marriage is always not easy. Mentally, it's always going to hurt you mentally. Okay? But I did not have a lot of choice. Okay? My only choice by that time is to be strong para sa mga anak ko. Imagine, Chico was just 1 years old nung mga panahon na yon. Imagine, guys, si Calby po ay 2 years old nung panahon na yon. Kahil was 10 during that time. Kasi before kami bumalik sa Pilipinas for good, lumipad din si Kuya Kahil. I believe a month before we left Uganda. Si Kuya Kahil naman lumipad ng Thailand mag-isa. So I was taking care of them. I was planning for them. I was thinking how I'm going to handle everything. Kasi wala na talaga akong plano na magstay pa sa marriage. So yung 10 days na yon, sobra akong na-busy. I was still doing content during that time. And then, during these 10 days, merong marami talagang nagsuporta sa akin sa 10 araw na yon. Hanggang ngayon naman, nandyan pa rin sila. Pero merong mga nag-stand out. Wala ako, by the way guys to be honest with you, wala ako masyadong basher. Wala ako masyadong hater. Yes, this is honestly speaking. Halos lahat, siguro I would say 95% ng nanonood sa kwento ng buhay ko nung nasa Uganda pa lang ako, guys, puros lahat positibo. So kapag merong nag-bash sa akin na konting ganito, talagang nakikita ko agad kasi nga wala akong negative na mga comment, walang mga negative na bashing.
Speaking of ano naman no, sa community naman ng mga Filipino sa Uganda, lahat naman sila ay very accommodating. Wala namang problema. Casual kung casual, advice kung advice, ganun ba? Direct to the point. And everyone is minding their own life. Kasi nga mahirap ang buhay namin sa Uganda that time at malayo sa pamilya. Ngayon, merong nag-stand out na mga comment na negative sa 10 days na window na yon. Hindi ako makaintindi bakit talagang itong nagsa-stand out na comment ay ang dami niyang galit, ang dami niyang gigil. Hindi ko talaga magets, guys. Ito yung talagang kinikwento ko sa inyo na bakit. Tapos, nung una, wala pa akong idea kung sino yung tao na to, okay? To give you guys a hard clue, Pilipina. Hindi ko alam kung taga saan, kung ano, kasi wala naman akong sinasabi, let's say kung sa Uganda man, wala akong sinasabi talaga na super solid na tinatawag natin na kaibigan. Pero may mga ate ako na nag-a-advise, may mga ate ako na tinatanungan. Pero when it comes yung talagang super ang dami naming alam sa isa't isa, wala pang ganun na point kasi hindi ako masyadong nagkakaroon ng oras para mag-catch up dahil nga busy ako dun sa mga maliliit na negosyo. Ngayon, merong isang comment ng negative. Hanggang umabot sa point na yung mga comment niya ay hindi na tama. Yung parang comment na very private niya na pero gasakay, sinasakyan niya yung mga comment. Tapos nagre-release siya ng mga statement na hindi naman dapat siya makialam, okay? In simpler words, it's not your story to tell. It's not your life. Parang ganun ba? Pero bakit parang gigil na gigil itong tao na to, itong Pilipina na to? So, dahan-dahan, parang na ano ko na guys, natagpi-tagpi ko na itong Pilipina na to, nalaman ko na parang merong access dito sa bansang Uganda kasi merong mga sinasabi no na talagang maisip mo lang bakit at paano mo nasasabi yung ganun. Marami kang question eh. Until such time na merong fake account na kumalat. Etong fake account na to guys, nag-post siya ng mga screenshot. Okay? My intention, by the way, is hindi para balikan etong mga tao na naging rason bakit kami nagkahiwalay. That's not my intention. My intention is to relate to you the story netong kulong issue na to. Alright? Para maintindihan na ng lahat at para matapos na. And then later on, I'm going to give you the summary of my lesson sa part na to ng buhay ko sa Uganda. So ngayon, merong nagpapakalat na fake account. Okay? Pilipina yung pangalan, Pilipina yung lengguwahe. Fake account siya, nagkakalat ng mga screenshot. Ang screenshot na kinakalat niya ay screenshot ng conversation ng aking ex at saka ng babae sa Hong Kong. So, marami ang nagtag sa akin, ma'am, may nagpapakalat ng ganito, ng mga chat, ganyan. Sabi ko, wait lang, chinek ko guys yung mga pinapakalat. Yung mga chat na yun, it is pointing against it is against dun sa babae na involved sa Hong Kong. So, inisip ko, bakit niya ipapakalat ang mga screenshot na to, knowing na alam niya na mapapahamak siya kasi dun pa lang sa mga screenshot, klarong-klaro na tumanggap nga siya ng pera. Klarong-klaro na meron siyang binigay ng mga details niya, passport niya, para makatanggap siya ng pera. So, bakit niya ilalagay ang sarili niya sa ganong posisyon? And then, hindi naman tayo bobo, di ba? Na-realize ko, someone is behind the fake account. At etong someone na to, ang pakiramdam ko during that time, minessage niya. Okay, nag-effort siya na mag-message dito sa Pinay sa Hong Kong at hiningi niya lahat ng screenshot. Hindi ko alam kung ano yung naging usapan nila, pero sa tingin ko dun sa conversation na kumakalat sa social media na pinapakalat nitong fake account na Pilipina, tinatry niyang i-point out na hindi dapat ako makipaghiwalay sa tatay ng mga anak ko kasi wala namang masamang ginawa yung tatay ng mga anak ko. Unang-una mong itatanong, bakit sobrang invested ang Pilipina na to sa desisyon sa buhay ko? Bakit sobrang invested ang Pilipina na to sa nangyayari sa buhay pag-aasawa ko?
bakit sobrang invested ang Pilipina na to sa issue na kinakaharap ko na hindi naman siya kasali. So, yun yung pinaka-question ko talaga. And during that time, guys, wala pa talaga akong concrete, no, kung sino ba talaga itong tao na to behind those fake account na nagpapakalat ng mga screenshot at behind this mga fake na mga statement na pinapakalat tungkol sa akin. So, during that time, talagang nabother ako ba to the point na sabi ko, bakit ganito? Bakit napaka-invested niya? Ano ba? Diba? Ganun ang question ko eh. Ngayon, dahil sa ginawa na yun ng fake account na Pilipina, you guys, at sa dami na nagasuporta sa akin that time, kinuyog siya ng mga supporters ng Princess Higa at Tindera sa Africa. And when I say kinuyog, guys, hindi nyo ma-imagine, grabe ang pagtanggol, ang pagmahal, ang pagprotekta sa akin ng buong community ng Princess Higa at Tindera sa Africa to the point na hindi na ako kailangan magsalita. Ganon siya kagrabe. Hindi ko na kailangan magsalita, hindi ko na kailangan bigyan ng atensyon. Kaya during that time, sila na mismo nagasagot sa akin kahit hanggang ngayon. Pag merong sa akin, guys, meron talaga akong mga solid talaga na nanood ng buhay ko. Doon pa lang ako sa Uganda. 2 pa lang, si Kahil pa lang, tsaka si Calvi pa lang yung mga anak ko. Hanggang dumating si Chico, hanggang dumating si Mayumi. Hanggang ngayon, alam nila ang kwento ng buhay ko dahil wala akong, makita nyo ba? Very visual. So ngayon, kinuyog siya sa social media. Nagkalabanan na sila sa social media that time. And you know, social media is very wide platform. You don't know who's who kasi nga, tulad nito, yung nagpapakalat ng fake na screenshot, fake account. Ngayon, kinuyog siya ng aking mga supporters. So ngayon, sinabi sa akin, pinentuhan ako ng mga supporters ko or tinatag nila ako, Ma'am Princess Higa, may nagpapakalat na ganito, eto yung pangalan niya. Then, etong peke na account na nagpakalat ng screenshot, meron siyang maraming peking account na napagtagpi-tagpi ng aking mga supporter during that time to the point na nakita nila ang picture kung sino yung Pilipina na nagpapakalat ng mga screenshot. Kasi accidentally or maybe intentional na isa sa social media na ginamit niya na fake, meron siyang in-upload na picture niya. And then, they found out kung sino, kinonekta alam mo naman tong mga marites sa social media, guys, magaling yan sila mag-investigate hanggang sa na-find out nila kung sino nga etong Pilipina at ano ang kanyang role, bakit siya ganun kagalit, ganun kagigil, ganun ka nakikialam sa buhay ko sa Uganda, sa buhay ko, sa pag-aasawa ko na pinagtataka ko bakit nga, 'di ba? Buti sana kung naging magkaibigan tayo, naging mag-best friend tayo ng 5 years, 10 years, meron ka pang say. Pero kung hindi man kita kilala, bakit ganyan ka ka-invested? Yan yung tanong na hindi talaga natin masagot. Kay pag sinabi mo na, grabe, inggit ka naman siguro masyado sa akin, hindi man daw inggit. So, bakit? Okay, bakit yun yung question? So, ngayon guys, kinuyog siya ng bongga ng Tindera sa Africa to the point na hindi niya na malabanan. Hindi niya malabanan, guys. Ang nangyari, gumawa siya ng usok, walang kumagat dun sa usok, gumawa siya ng apoy, walang kumagat sa apoy. In the end, nag-boomerang, nag-backlash sa kanya, bumalik lahat ng kanyang mga tinira sa akin sa social media. Number 1, bakit ka nagasawsaw? Hindi mo man yan kwento ng buhay mo. Pakialam mo man sa problema nila mag-asawa. Number 2, sino ka para mag-share ng screenshot na ganyan? Hindi nga nag-share si Madam Princess Higa ng screenshot na ganyan, tas ikaw nag-share ka. Number 3, bakit mo gina-share? Mas lalo mo pagipahamak yung Pilipina doon sa Hong Kong, kay gilabas mo pa yung katotohanan. Kasi itong Pilipina, she expected na paglabas niya ng screenshot, ipalabas niya guys sa social media during that time. Kasi sobrang sikat ako that time sa Uganda na mali yung aking mga ginagawang desisyon. At kahit mali yung desisyon ko, pakialam mo. Diba? So ngayon, umabot na sa point guys na grabe talaga ang support sa Princess Higa community, Tindera sa Africa. Magtaas pa din ang balahibo ko pag ma-remember ko yung mga time na yon. And then,
I remember, kasi hindi na ako masyado active, I think 5 days, no, before May 24th, mga May 19, May 18, medyo masama yung pakiramdam ko, medyo lagi akong parang sobrang pagod ko, guys, at talagang nag-down yung yung aking bigat that time. I'm not sure kung simula na ba yun yung ng sakit ko na hyperthyroidism or something is going on, hindi ako sigurado, but that time, talagang minimake sure ko lang na okay yung mga bata, na okay kami, and I was checking myself every time na, Princess, can you do it? Are you okay? Ganon. And then, May 24, ito yung araw, guys, na pinaka hinihintay ninyo. Okay. May 24 ng umaga, I believe mga alas 9 ng umaga. I-check ko lang, guys, ha, kung recording. Ayan, nagre-recording tayo. May 24, merong kumatok sa pintuan. Okay. Pagkatok ng pintuan, binuksan ko, guys. I remember na sa sala ako that time, hawak ko si Chico. Kasi si Chico pa lang yung baby that time. And ang kasama ko sa bahay that time, si Christine. Andyan siya. Nagtatrabaho na sa akin that time si Joseph as aking assistant at si Timothy as aking driver. Meron silang sariling nirerentahan na kwarto na binabayaran ko medyo malapit sa palengke kasi para hindi sila masyadong malayo in case may trabaho. So ngayon, nagkatok tong dalawang tao. Pagbukas ko, hindi pamilyar sa akin, guys. Sila pala ay mga lokal, pero nakasibilyan. Ngayon pagbukas, sinabi, andito ba si Princess Higa? Good morning, andito ba si Princess Higa? Sabi ko, yes po ako, bakit po? Pwede kami magpasok. Sabi ko, ay ma'am, wala po akong gina-expect na bisita ngayon. Kasi ganyan man sa Uganda, no, kahit sino tanungin ninyo, pag hindi nyo gina-expect yung tao na magpunta, hindi ka basta-basta magpapasok. Okay? So, sabi ko, hindi po ako nag-expect ng anyone ngayon. Wala ding sinabi sa akin yung aking ex-husband. Tawagan ko muna siya kasi hindi ko alam na may tao na magpunta ngayon sa bahay namin. So, sabi nila, ay, hindi, makipag-usap lang kami. Ganun ang sabi. So, nagtaka pa rin ako, guys. Nag-loading ako kasi hindi ko talaga sila kilala. And nakasibilyan sila. So, hindi ko alam kung ano yung purpose nila ba. And then, pagbukas ko ng pinto, may nakita ako na mukha na pamilyar nasa gilid ng pader sa tabi ng aking pinto ng bahay ko, guys. Yung bahay namin that time ay nasa 3rd floor. Ang humarap lang sa pinto, yung dalawa lang na lokal, guys, na nakasibilyan. Pero sa gilid, merong nakatayo na naghahawak ng cellphone niya na Pilipina. Okay. So, etong Pilipina na to, kilala ko ang mukha niya kasi nag-meet na kami isang beses or dalawang beses. Nagkausap kami isang beses, dalawang beses, at nagkausap kami over the phone dahil nagpa-advise ako about sa mga document at visa ng mga bata. Nagpa-advise ako. Bakit ako nagpa-advise? Mamaya malaman ninyo ang buong kwento. Pero nakita ko ang mukha ng Pilipina, and then doon na naalala ko na confirm sa akin kung, alam niyo yun, nag-make sense bigla sa akin. Wait lang. Parang nagatahi na ako, parang eto na yon. Okay. So, sabi ko na, ano po bang kailangan? Nagpakilala po itong dalawa na naka-civilian, they are police officers pala sa local community sa may Uganda. So, sabi ko, bakit merong police officer na wala naman po akong ginagawang kasalanan, wala naman po akong nilalabag na batas. Pagdating sa bahay naman namin yon, ang business namin, meron namang business permit. So, parang nag-flashback na lahat sa akin, bakit sila nandun? And then, nung nakita ko yung mukha ng Pilipina na to, doon ko na-realize, okay. Parang alam ko na, parang feeling ko something is really, something is really fishy. Ganun na yung sinabi ko. Ngayon, ang una kong ginawa, guys, kasi hindi ko naman alam talaga anong next step, dahil nga hindi naman ako doon masyadong matagal na, sobrang tagal na talaga, tumawag ako sa aking ex, sa tatay ng mga bata. Sabi ko, that time, may trabaho siya. Sabi ko, merong dalawang tao sa labas ng pinto. Ano daw sila? Police officers daw sila. Sabi niya, anong sabi? Sabi ko, nakasibilyan silang dalawa. Pero merong naghatid sila sa bahay natin.
naghatid sa kanila sa bahay natin, etong Pilipina. So, sinabi ko yung pangalan kasi naalala ko yung pangalan, sinabi ko sa kanya. And then, naalala niya kasi at some point during our marriage, nakwento ko etong Pilipina na to. Pero hindi madami kasi like I said, casual lang. Wala talaga yung sobrang lalim na relationship, whatever, wala. So, ngayon, sabi niya, okay, sige, ano daw kailangan? So, gusto daw makipag-usap ng mga police officer. Tsaka, etong Pilipina, gusto makipag-usap. So, sabi niya, sige, kung gusto lang pala makipag-usap, sama ka sa kanila. Sabi ko, wala naman silang dalang papel or any legalities. Kasi, di ba dito sa atin sa Pilipinas, pag magsama ka, dapat merong papel. For what reason? Ano nga ba yung kailangan gawin? Bakit po ba? Kahit ID, ganito, ganyan. So, during that time, may ID ata yung dalawang civilian no? Pero hindi ko agad na-recognize. Like I said, I never thought na I will experience such a thing. Lalong-lalo na sa abroad. Ayun. So ngayon sabi niya, sige, sumama ka, imimit ko kayo kung saan kayo pupunta, kung saan na office kayo pupunta. So sabi ko, okay. So sabi ko sa dalawang police officers, magbibihis lang po ako pakiantay. Hindi ko kinuusap yung Pilipina kasi in the first place, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. So, sabi ko, sige po, bihis lang ako. So, during that time, sabi ko kay Christine, sabi ko, mag-prepare ka na, sabayan niyo ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. So, sinama na lang si Chico. Ang mga bata at that time, lahat ay nasa paaralan kasi weekdays yun. And like I said, hindi na nakatira sa bahay namin yung aking ex kasi naghiwalay na kami during that time. Pero tumatawag ako pag may concern, may tanong. So ngayon, sabi ko sa kanya, magkikita na lang daw kami sa police station or kung saan man na office kami pupunta. So pagpunta namin dun sa opisina, guys, nandun na ang aking ex during that time. So, I would give it to him, no? I would give that to him na regardless kung nagkahiwalay kami during that time, talagang nandun siya. Sasabihin ko sa inyo kung saan banda ang behind the scenes pa. Yes? So ngayon, pagpunta namin ng police station sa opisina ng mga police, di nandun na ako, guys. Okay na, ready na ako makinig kasi hindi talaga ako makaintindi kung bakit. Hindi klaro sa akin ano ba ang nangyayari ba. Kaya imagine sa 4 years ko sa Uganda, first time, guys, na may ganong nangyari. Alright? Hindi klaro sa akin kung bakit, hindi ko alam kung bakit ako nandun. Basta sisunod ko yung advice ng aking ex na magsama lang, kaya doon lang kami magkita sa office para doon na lang kami mag-usap-usap. Guys, pagdating namin doon, kasi sinabay ko yung dalawang police officer sa kotse namin, sabay-sabay na kami. Pero, etong Pilipina na nagdala doon sa police officer sa mismong bahay ko, hindi na siya nagpakita. Basically, sinamahan niya lang ang mga police officer para kunin ako sa bahay, pero hindi na siya nagpakita after that. Naghiwalay na siya ng sasakyan, hindi siya nagpunta sa police station, hindi siya nagpakita. So, imagine ang oras na yun siguro mga 9 o'clock or 10 o'clock ng umaga. So, nasa opisina kami ng mga police at nag-aantay kami kasi nga, ang sabi ng Pilipinas, susunod daw siya. Pero hindi siya sumunod hanggang sa naging hapon na. So ngayon, kasama ko si ex, nag-uusap kami, in-explain ko sa kanya kung bakit, kung hindi ko alam anong nangyari, saan ba nagmula. Tinatanong niya ako pero hindi ko siya masagot din ng diretso kasi hindi ko nga alam, hindi clear sa akin kung anong nangyayari. So sabi ko, antayin lang natin kasi sabi pupunta naman daw dito. So hindi siya nagpakita and during that time, tumawag na ako, guys, sa mga Pinoy. Okay, hindi ako mag-mention ng pangalan kaya hindi ako paalam, pero tumawag ako sa mga trusted ko na mga Filipino sa Uganda and I relayed to them what happened on that day, na ganito po ang nangyari, ganito ang nangyari. Nagpa-advise ako and then later on ikukwento ko sa inyo kung paano nga natin naayos lahat to, no? So ngayon, they gave me an advice they gave me advice. They told me kung ano yung dapat gawin, magandang gawin, ganito, ganyan. Umabot na lang ng hapon, kumain na kami ng lunch kasama yung mga police officers. And take note, guys, the police officers, they were really good. They were polite, they were respectful.
napaka maayos naman nilang magsalita, and they asked me na isurrender yung aking cellphone. I think they wanted to investigate. So I gave them my phone and they did their own thing. Nag-investigate sila, nag-ano sila sa cellphone ko, kasi advice ng asawa ko, whatever they ask, it's okay, give it to them. We will find out the bottom of this. Ganon. So, binigay ko yung cellphone ko. Basically, for that day, wala po akong hawak na cellphone. Okay. So, umabot kami ng hapon, umabot kami ng alas 5 na nasa opisina ng police officer. Pwede naman akong lumabas sa opisina kasi hindi naman ako detained, hindi naman ako kulong, 'di ba? Pwede naman ako mag-ikot-ikot. So I moved around the police station, tiningnan ko yung itsura ng police station nila, tiningnan ko yung mga kaganapan dun sa mga ibang kwarto, ganyan sumilip. So hindi ako nakulong. Day 1 pa lang tayo ha. Hindi ako nakulong day 1. Nasa police office lang kami, nag-uusap, we ate together. And I was waiting kasi nga, pagkatapos niya akong ipakuha dun sa bahay, hindi naman siya nagpakita. So sabi ko, okay, sige. Ang reason daw may trabaho. So sabi ko, okay. Pagdating ng hapon, nagpaalam na ako sa police officer. Sabi ko, hindi man siya magdating. So pinayagan ako ng police officer, guys, na mag-uwi muna. So sabi ng police officer sa akin, gitawagan namin itong Pilipina na pumunta na dito para matapos na makapag-usap na kung ano ba talaga yung problema. Again, mind you, day 1, hindi ko pa din alam kung ano ang problema. Hindi nagpakita itong Pilipina, nagipakuha ako sa bahay ko, tapos pagkuha sa akin, umalis na. Ngayon, buong araw ako doon, sabi ng police officer, sige, uwi ka muna, Ma'am Princess, balik ka na lang bukas, ganitong oras. So sabi ko, okay po. Kasi guys, ako dito, parang atat din ako malaman kung bakit ako nandoon. Okay? So kung ganun ang kanilang protocol, ganun ang kanilang process, okay lang naman. So sabi ko, babalik po ako the next day. Umuwi kami, guys. Umuwi ako ng time na yun, pinasundo ko yung mga anak ko, kay Timothy tsaka kay Joseph. And nakauwi yung mga bata sa bahay. Umuwi ako agad pagkahapon. Syempre, preparing ako ulit pagka next day na bumalik. Pagka day 2, guys, maaga pa ako umalis ng bahay, alas 6 para hindi matraffic. Kasi nga, ang sabi ng mga police officers, alas 7. So, ayoko malate. Isa sa na-learn ko sa buhay ko, guys, sa abroad is being late sa mga appointment talaga ay napaka-crucial sa character mo as tao. So ngayon, let's go back. Nandun na ako ng alas 7. So nandun na din yung mga police officers. So magkasama na kami, nag-breakfast na kami together, nag-lunch na kami together. During the part of the day nitong day 2, napakaayos naman din ng mga police officer talaga. Maayos kausap, kinikwentuhan nila ako, nag-uusap kami about sa Uganda, about sa bansa, about sa ginagawa ko sa Uganda. So it's a very casual talk na nangyari, no? Kinulong ba ako on the morning time ng day 2? Hindi po ako kinulong ng mga police officer, hindi po nila ako pinasok sa selda, hindi po ako hindi nila ako trinato ng masama. Okay? They treated me very well. And I was actually grateful, no? Kasi sabi ko, this is another experience in my life. But I know, I am positive that everything is going to be okay. Kasi alam ko sa sarili ko, wala naman akong ginagawang masama. So ngayon, sabi ng mga police officer, something is not okay. Maya-maya na, mga tanghali na, no? Parang naiirita na itong mga police officer. Bakit sila naiirita? Dahil nagtataka sila kung bakit daw ako pinakuha, atat daw na ako'y kunin sa aking bahay, na ako'y dakpin, na gusto daw, mag-usap daw dun sa presinto, pero mag-day 2 na, second day na, hindi pa nagpakita. So, during that time, guys, I believe day 2, di ko na maalala kung day 1 or day 2, dumating itong mga Pilipino na naging ate ko, no, ate-ate ko sa Uganda, na talagang nandun sila, nag-travel ng malayo kasi medyo malayo yung pinuntahan ng maliit na presinto ba. Hindi siya yung well-known na presinto sa syudad. So, pinuntahan nila ako sa presinto, nag-travel talaga sila. And we talk, nag-advise sila sa akin, kinausap nila ako. Ganun na usap-usap lang, no, kung anong nangyayari. So, this time, ayoko muna maglabas ng any information. But that's what happened sa second day. Hindi pa rin talaga siya nagpakita sa second day.
Natapos na lang yung tanghali, tinatawagan na siya ng mga police officer, tinatawagan na siya ng mga kasamahan natin na ate natin dun sa Uganda na tag 10 taon na guys. Siguro 10 taon mahigit pa sa Uganda, imagine. So kung alam nila, kung anong alam nila, mas very good kasi sila 10 taon, alam talaga nila ang buhay sa Uganda. Alam nila kung sino yung sino, ano yung ano, alam nila. Okay? And maya-maya pa, pagkahapon, sabi ko dun sa police officer, sir, gusto ko po sana magamit ng toilet, naiihi ako, sabi kong ganun. Sige ma'am, samahan kita, wag na lang dito sa may presinto, dyan na lang sa katabi na kumpanya, kay naga-toilet din kami dyan minsan. So sinamahan niya ako. Habang nagalakad kami guys, dun ko lang na-realize, mas naging matibay sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari at ano ba talaga ang purpose ng ginawa nitong Pilipina. Nagsabi sa akin itong police officer kasi during that time, they are amazing guys. The police officers, Ugandan police officers that time, they were very okay. They were caring for me, okay, to be honest. And they actually appreciate the fact na nandun na ako on time. Pag sabi nilang alas 7, nandun na ako ng alas 7. Pag sabi namin na kain lahat. Walang hindi ko iniisip na kinuha niyo ako, wala kang explanation. Hindi, galit ba? Mind you, on the second day, wala pa rin po akong cellphone. So ngayon, wait, i-check ko muna yung ating nag-recording ba tayo? Okay, yan. So, dun ako nabigla at dun talaga naging solid yung aking hinala. Nung nagsabi sa akin itong police officer na, kanina pa to tawag ng tawag, gumanon. Sabi ko, sinong tawag ng tawag? Itong Pilipina na ginaatat kami na kunin ka ilang araw, di na kami makatulog ng maayos kay tawag ng tawag, dakpin ka. Ngayon na nandito ka, hindi man siya nagpakita. Ganun ang sinabi ng police officer. So I believe na somewhere somehow na underestimate nitong Pilipina ang mga tao sa paligid niya. Okay? Marami siyang na-underestimate. Marami siyang mali. Okay? Na hindi niya naisip na yung mga tao ay hindi bobo. Ang mga tao ay hindi uto-uto. Okay? Meron mang nauto, meron mang bobo, pero hindi itong mga tao na to. On the second day, nahalata na nila kung ano yung nangyayari. Kasi sa second day, tinatawagan nila, hindi nagpapakita, maraming rason, may trabaho daw. Bakit daw? Sabi ng police officer sa akin, bakit atat siya na ipakuha ka? Wala man pala siyang oras magharap sa'yo. Gusto niya, sabi niya, gusto niya mag-usap kayo kay may problema daw, pero hindi man siya nagpapakita. Day 2 na. Hindi namin alam kung bakit ganyan ang style ba. Slowly, nakita ko na nag-change na yung mga mood at saka yung thinking ng mga police officer. Kaya nagataka sila kung bakit ganun ang style. So, natahimik lang ako guys. And then, may pinakita sa akin ang police officer pagkahapon na parang na-okay na kasi yung police officer ba, kaya lagi kami nag-ausap, lagi kong inakwento sa kanya kung paano ako napunta sa Uganda, may asawa ako na Ugandan, may mga anak kami, nagsimula kami ng ganito, nagtanim kami ng ganyan, mga kwento-kwento lang ba. Hanggang sa parang at ease na sa akin yung police officer, nagsabi sa akin yung police officer, kita mo, may nag-message na naman siya, na ganun ang police officer. Alam nyo guys kung anong gi-message? Alam nyo kung anong gi-message ng Pilipinas sa police officer? Ilagay mo si Princess Yiga, ipasok mo sa loob ng kulungan, kunan mo ng picture at kunan mo ng video. And then, I kept quiet kasi from that point, na-realize ko na kung ano ang gusto niyang gawin, ano ang gusto niyang mangyari. At first, ang hirap paniwalaan guys, no? Pero, hindi, kahit ako naisip ko talaga that time, bakit? Normal ka pa ba? Parang ganun ba? Imagine. We are talking about fellow Pinoy. Okay? Ikalawa, hindi siya konektado sa akin, sa pamilya ko, sa pag-aasawa ko, lahat. Hindi ko siya masyadong kilala, casual lang kay nagkita lang kami, nagkausap lang kami casually dahil nga nasa isang bansa lang kami, no? Ikaapat, bakit ganun ang style mo? Bakit ganun ang ipagawa mo? Bakit ka mag-utos ng ganyan? Ano ang purpose mo? Okay? So, hindi ako makapaniwala. Pero like I said, God is good.
Kasi during the first day, maayos ang pagtrato sa akin. Second day, maayos ang pagtrato. Hindi siya nagpakita. Ang Pilipina hindi nagpakita first day. Hindi nagpakita second day. Hindi niya alam kung anong nangyayari on the first day, second day. Nung pinakita sa akin ng police officer yung message, put Princess Giga inside the jail and take a picture and video and send to me. Gumanon. Guys, alam niyo anong sabi ng police officer sa akin? Look what she's asking me to do. I think this person is not okay. Gumanon na ang police officer. So, I was feeling okay, guys. Kalma ako during that time kasi alam ko that I am fine, I am okay. Alam ko na everything will be fine. At nakita ko yung mga police officer, hindi sila bobo. Hindi sila uto-uto. So, natapos na, guys, ang buong second day na nasa police office ako, nakikipag-usap ako sa kanila. Very normal lang, no? Casual talking, yung parang nag-uusap lang kami about sa buhay ko sa Uganda kasi na-curious din sila. Normally kasi, hindi talaga Uganda or African country yung unang papasok sa isip natin pag nag-a-abroad tayo. Plus, the fact na I am married to a local Ugandan, talagang mas nag-spark pa yung curiosity nila. Plus, nung nakita nila yung picture ng mga bata, mas lalo pa talaga sila natuwa. Kaya syempre, may mga anak ka pala na half. Ay, ganyan pala ang itsura pag half. So, talagang maayos yung conversation namin, no? And then, sabi nila sa akin, Princess Giga, hindi na naman nagpakita. Day 2 na to, guys, ha? Pagkahapon, sabi, uwi ka na. Balik ka naman bukas, third day. So, by this time, napipikon na itong mga police officer, itong dalawa. Pikon na sila. Kasi naramdaman nila na para lang silang giuto-uto, para silang gipaglaruan. Pero like I said, hindi man sila bobo, guys. Hindi man sila uto-uto. They were very smart, they were very reasonable, and they actually can point out what was wrong and what was being played during that time on the second day. So, umuwi na ako noon, and then the third day, sabi nila, Princess Giga, punta ka ulit bukas, alas 7. Tapusin na natin to kasi napagod na din sila, guys. Imagine, napagod na din sila. Kaya habang nandun ako sa presinto, ginatawagan nila, hindi man siya magsagot, hindi man siya magsabi kung anong oras siya magpunta hanggang maabot na lang ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang purpose niya. Siguro ang purpose niya ay doon ako matulog, doon ako magstay. Pero hindi ganun ang gitrato sa akin, hindi ganun ang ginawa sa akin ng mga police officer na Ugandan. They treated me well, they made me sit down sa office nila, we spoke together, we ate together. It was, actually, I learned a lot during that time. And then, sa day 2 din na yun, nakita ko kasi syempre na-bored ka na, buong araw ka ba naman doon, sinilip ko na lang din yung kulungan. Kasi nga nasa opposite lang ng kwarto, nakita ko. So sabi ko pag silip ko sa kulungan, ganito palang itsura ng kulungan. Kaya gusto ko sana i-compare ba, kaya dito nakita ko yung kulungan sa mga TV natin. Then meron kaming mga local dito na kulungan sa General Santos City na ganitong itsura, makita mo din siya sa mga local TV news. Sabi ko, ganito pala yung itsura ng kulungan dito. So, parang 3x3 lang siya. Katulad ng sinabi ko kanina, guys, parang 3x3 lang. Madilim masyado, kay isa lang yung opening niya, dun lang sa maliit na bintana, sa may pinto lang. Tapos may kumot na isa lang doon sa gilid. Sabi ko, okay. Tapos parang malamig. Sabi ko, parang malamig. Ganito palang itsura ng kulungan, no? So, sabi ko, okay na. Sabi, uwi ka na, balik ka bukas. Pagka third day, you guys. Okay. Pagka-uwi namin noon, I think nag-dinner kami together, kumain kami together ng dalawang Pilipina, no, na naging ate-ate ko dyan sa Uganda. Big shout out. Ayan. Alam nyo kung sino kayo. Alam nyo kung ano ang totoong kwento. Alam nyo kung bakit umabot sa ganun na point. Hindi ko na kailangan sabihin yan kasi, like I said, I did not have to talk about this kasi alam ko yung mga tao, alam nila kung hindi sila bobo, hindi sila uto-uto. Yun lang ang masabi ko talaga. Pero na-misunderstood na-underestimate na masyado siyang nag-expect, masyadong nag-assume itong Pilipina na gusto akong kating-kati talaga siya, na gusto akong pahirapan, pabagsakin, ganun. But God is good, God is big, God sees, He's watching, He knows the intention of my heart, He knows me as a person. So, He did not let me suffer for the 2 days. Ngayon, third day na. Pagdating ng third day, on time ulit ako, guys. Kasi sabi ko nga, ayoko na nagpapaantay. Dahil pag sinabing 7, dapat 6:30, nandun na ako. Ngayon, pagka 6:30, dumating na ako, no? That time, pikon na itong dalawang police officer. Sobrang pikon na sila, guys. Kasi tinatawagan nila, tinatanong nila, walang sinasabi kung kailan pupunta. Basta ginasabi lang, busy ako sa trabaho, ganun lang lagi ang ginasabi.
Okay. So, ako, nag-aantay lang naman din ako kung anong mangyayari. Maya-maya pa, nag-decide na ang police officer. Sabi ng police officer, pag hindi siya nagpunta ngayong araw, Princess Giga, uwi ka na. Sabi ng police officer, uwi ka na, wag na natin to ipagpatuloy kay klaro naman sa amin kung ano ang nangyayari. Klaro naman sa amin kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay. Ang galing din ng mga police officers na to. They are very smart. So, sabi nila ay pag hindi pa siya nagpakita ngayong araw, uwi ka na kasi ginasayang niya lang ang oras mo, ginasayang niya lang din ang oras namin, sabi ng mga police officer. So sabi ko, okay, mabuti. So gibigyan nila ng ultimatum etong Pilipina. Pag hindi ka nagpakita ngayong araw, i-release namin to si Princess Giga. Kay bakit pa siya nagabalik-balik dito sa opisina namin? Kay sabi mo mag-usap kayo pero 3 araw hindi ka nagpakita. Ika-3 araw na ngayon. So kung hindi ka magpakita, i-release na namin siya, walang problema. Okay. So on the 3rd day, guys, umaga, usap-usap pa din kami mga police officer, hindi po ako nilagay sa kulungan. Hindi po nila ako kinulong. Ina-ask nila ako na pumunta sa opisina nila for 3 days para mag-usap, para mag-interview, para mag-investigate. Pero wala pong kulong na nangyari. Walang anything no na bad na nangyari or whatsoever. But I felt, alam niyo yung feeling ko guys, sa 3 araw, I was at siguro nung una, nung sumama ako sa kanila, medyo nawala, medyo nag-wonder talaga ako bakit. Pero on the 2nd day, nung naintindihan ko na, kalma na yung puso ko, sabi ko, okay, it's fine. Okay lang. Hindi ko alam kung saan ano nangyayari at sobrang kalma ko talaga. And then on the 3rd day, nung sinabi na papauwiin na nila ako that time. So nandun din ang ex ko no during that time. He was there. Hindi niya ako iniwan during that time. At plus yung mga ate-ate ko sa Uganda na talagang nandun din. Okay. So on the 3rd day, nung narinig niya na sinabi na papaalisin na nila ako, siguro na ano na siya no na hindi pwede mapunta lang to sa wala, paalisin na siya kaya hindi ako nagpakita. So mali siya doon na part na yon. Ngayon, pagkahapon nun, sumunod siya doon sa may police office. And that's when I realized at paano ko natagpi-tagpi lahat ng nangyari for the past 10 days bago ako kinuha sa bahay at dun sa mga previous na mga fake accounts na nag-post ng personal ko na buhay, personal ko na bahay sa Uganda. Doon ko natagpi-tagpi lahat. So basically, pagdating niya doon, may dala siya na rolyo na papel. Pagka dami-daming papel, rolyo talaga. So nagtanong itong mga Pilipina kasi nag-advise na itong mga ate na tagal na din sa Uganda na bakit ka ba kasi ganyan? Ano ba talaga ang problema? Nawala man sana ang problema, bakit ba parang gigil ka? Ginanon na yung Pilipina. Alam nyo guys, gilabas niya yung papel niya na rolyo. Naglabas lahat. Doon ko na confirm na lahat pala ng fake account lahat ng fake account na naga-target, nagasira, nagakalat na mga fake, na mga fabricated na mga statement tungkol sa akin ay isang tao lang pala. Ang print niya ay lahat ng mga backlash, lahat ng mga fight back, comment back ng buong community ng social media na nagsusuporta sa akin that time, Tindera sa Africa, tsaka Princess Giga. Hindi niya nakaya guys na kinuyog siya ba ng mga nagasuporta sa akin that time at talagang umabot sa point na nakita nila, alam mo itong mga supporter ko, grabe talaga yan sila, sobra pa yan sa investigator. Nakita nila yung kanyang account, na pagtagpi-tagpi nila, nakita nila ang mukha niya, kung sino ang involved. Nahuli siya guys ng mga supporter ng Princess Giga na siya yung nagtatry na mag-ride on sa issue ko na personal sa buhay ko. And hindi niya nakaya yun, so ang sabi niya sa mga pulis ay pinagtulungan daw siya sa social media. Yun ang kanyang dala. So sa lahat ng giprint niya na papel, isa ang napatunayan ko, number 1, na siya pala talaga yung mga fake accounts na sunod-sunod na
post ng mga fabricated na mga statement tungkol sa akin, tungkol sa negosyo namin mag-asawa, tungkol dun sa bahay namin. Imagine guys ha, lahat to ay akin, kwento ng buhay ko. Lahat to ako lang ang may alam kasi buhay ko to, hindi mo to buhay. Pati yung kabit-kabit na issue, nag-ride on din ang etong taong to. At dahil nga inisip niya na lahat yan, iba siguro ang purpose niya, pero well, nag-boomerang, hindi niya nakayanan. So, gina-claim niya dito sa mga police officer na ako daw ang may kasalanan kung bakit daw siya ginatira sa social media. Imagine guys ha, hindi ko siya kilala, wala akong alam sa buhay niya. Ang alam ko lang, taga dun siya. Ang alam ko lang, very konti lang siguro, mga very pahapyaw lang yung mga general lang na mga ano. Pero wala akong pakialam sa mga personal niya na buhay, personal niya na mga, wala akong pakialam. Kaya ayaw ko i-share sa inyo guys, kaya I find it very cheap. I find it very low. I find this very nonsense. Kaya hindi ko siya gusto i-share, kaya maabot talaga sa ganito na point na makita talaga ang galawan, no? Ng isang, sorry sa word ha, pero inggit lang talaga makita ako. Sorry talaga. Wala talaga akong makitang iba. Kaya hindi na kami magkakilala. Okay lang sana kung 10 years kami magkaibigan, 5 years kami magkaibigan, tapos may galit siya sa akin, pero hindi kami magkakilala, you guys. Doon ko lang na-realize na pagkatapos mo magawa ng mga peke na mga statement at mag-ride on sa personal ko na buhay at sirain ang ako sa social media, tapos na backlash ka or nag-boomerang ka or nag-reply yung mga supporter ng Princess Higa Tindera sa Africa, ikaw pa ang may magreklamo na ginapagtulungan daw siya sa social media. So during that time, ang tanong sa kanya nitong mga advisor na Filipino na actually wala man silang ginakampihan. They are actually in the middle, no? Gusto nila, they want to find the end, 'di ba? Pero ang tanong kasi, saan diyan ang aking involvement? Saan ako na-involve? So pinapalabas niya is kasalanan ko at bakit siya tinitira, bakit siya sinasagot ng mga subscribers ng Princess Higa o yung community ng tindera sa Africa. Pero doon sa lahat, sa giprint niya, makita mo talaga guys kung ano yung mga ginapakalat niya na chismis, anong ginapakalat niya na kwento na hindi totoo, ano yung mga kwento ng buhay ko na gusto niya sakyan. Kung gusto niya sana sakyan, edi sana nagsabi siya sa akin, no? Hindi kailangan magawa-gawa ng kwento ba, no? So, nakita din ng police officer, kaya hawak nila ang cellphone ko 3 araw, hindi nila na-prove, wala silang nakita na meron akong kahit na ano, isa lang talaga yung aking account, isa lang, wala silang nakita guys na any masama sa cellphone ko. Kahit sa WhatsApp ko, wala silang nakitang masama. Walang nakita yung mga police officer and they saw that I was there. I was cooperative, I was there. Nakita nila. I did not want to be misunderstood. Kaya ako nandun. Okay? So, basically, andun din si X the whole time hanggang sa 3rd day. I felt like marami siyang na-underestimate. Etong Pilipina na to, marami siyang na-underestimate during that time. And ang pagiging tahimik ko at ang pagiging hindi ko paggalit, no? Hindi ako nagalit, tahimik lang ako, at hindi niya ako nakita na alam mo yun, yung parang galit na galit ba, na misunderstood, na porket ganyan ang tao, apak-apakan mo, porket ganyan ang tao, hindi maglaban sa'yo at tahimik lang yung tao, sunod-sunod mo na sunggaban, hindi mo kilala, wala kang alam, tapos pilitin mo na ipabagsak, for what? 'Di ba? So ngayon, sabi ng mga police ay tapusin na natin 'to. Wala naman pala tong mga hard proof, hard evidence na ginasabi kay Princess Higa. Wala kaming nakita na involvement niya katulad ng gina-claim. So nagsabi ang police officer sa akin na Princess Higa, magawa ka na lang ng statement na to end all of this. So, nagawa ako ng statement, guys. You know naman, teacher man ako, guys, no, kaya natin magawa ng statement. At saka, pinasulat sa akin, no, yung
ang tawag mo to, explanation ng bagay. So, nagsulat ako, nagpirma ako, and then nagpirma din ata itong Pilipinas. So, ang sinulat ko dun guys, na ang buhay ko, social media talaga. Okay? Social media talaga ang buhay ko dahil nga ako'y nagbablog dun sa Uganda. Kung ano man yung kanyang kiniklaim, hindi po ako liable, okay? Hindi ako liable, hindi ako guilty sa ginaklaim niya dahil unang-una, yan ay social media, okay? Number 2, sumakay ka sa mga issue ng buhay ko na private. Pagsakay mo ng issue ng buhay ko na private, automatic dapat alam mo kung paano masaktan, maapektuhan itong community na nagasuporta sa akin before as Tindera sa Africa at Princess Yiga. Ang nangyari kasi, gusto mo akong ipahiya sa social media. Ang problema, nag-boomerang. Pagka boomerang, hindi niya matanggap na mag-boomerang. Ngayon, kasalanan ko pa na talagang nilabanan siya ng mga tao. Okay? So, sinulat ko patient for 3 days because I knew that I am innocent. Wala akong ginawang masama kahit kanino. Lalong-lalo na sa kanya kaya hindi ko yan siya kilala. Okay? So, on the 3rd day, nagsulat ako ng letter, nagpirma siya, nag-okay na. Okay? Hindi ko na sabihin yung ibang mga detail kay baka magkaalaman. Pati, okay na tong ganito lang na part. Ayan. So, nagkaalaman na-confirm na ng police officers na ako ay hindi involved sa kung ano man yung kiniklaim ng Pilipina na to sa akin, na wala siyang any proof, any whatever solid statement or what na involve ako. Lahat ng print niya, puros lahat fake account at lumabas lahat yung fake account niya na ginamit niya sa pagsira sa akin, paggawa ng kwento tungkol sa akin, pagkalat ng mga ano-ano dyan tungkol sa akin, lumabas lahat. So, doon ko na-realize, isa lang pala talaga ang taong gumawa. At ito nga ay kaharap ko na siya. Pero okay lang pa din sa akin, guys. Hindi pa rin ako yung talagang sabi na isinumpa. Hindi, no? Hindi. Actually, I took that one as a big lesson sa buhay ko. And on the 3rd day, of course, I've been praying. I prayed na sabi ko, Lord, you know what's in my heart. You will be the one na mag-take care ng sitwasyon na to in my behalf. And it's you. So, sa 3rd day na yun, guys, finally, eto pong kulong-kulong issue na yan ay natapos on the 3rd day. I believe around 6 or 7 p.m. I would give it to my ex-husband. He was there for me. He stood by me. He sat down beside me. He spoke in behalf of me. He actually spent his own resources, no? Kasi syempre, pabalik-balik tayo doon, makakain, kailangan kumain. Of course, kailangan nating gumastos on that day. He was very supportive. He was very, very supportive. Etong dalawang ate-ate ko sa Uganda, they were also there. They were very supportive. They knew what's happening. They are aware what's really happening. Aware sila kung bakit ganyan, umabot sa ganyan. For me, I maybe parang na-speechless ako kasi hindi ako makapaniwala na there will be that kind of person. There will be that kind of person. Pagkatapos naming magpirmahan, so okay na, cleared na. Wala akong anything, guys. Wala po akong record sa Uganda, if that's what you're asking. If you're going to ask na meron ba akong record na tawag nito na break na law, wala pong ganyan. I can go anytime sa Uganda and out. Nakita ninyo, I traveled to Uganda smoothly. Actually, happy pa nga yung immigration officers kasi they know that Yiga is still a local last name. Happy sila na ako'y labas-pasok sa Uganda. Nakita nila madami akong stamp sa Uganda, palabas-pasok. So, masaya sila. They are very, welcoming. Ayan. I traveled outside and inside of Uganda nung nandun pa kami ng mga bata. Pumunta ako ng UK. And UK is a very, very strict country. If meron po akong any record whatsoever na against the law,
UK will know, other countries will know, Uganda will know. And since wala po akong record whatever na brinik sa kahit na anong bansa, and my conscience, my record, my passport, my everything is clean and spotless, I can travel and I can see the world. Ayun. So, there's another twist na nangyari after nito. After naming magpirmahan, nag-offer ako na ihatid pa itong Pilipinas sa bahay nila kasi gabing-gabi na. And medyo malayo yung bahay niya, no, dun sa kung nasaan kami. So, hinatid pa namin siya. At alam yan ng buong mga tao na nakaupo sa sasakyan. Alam nila na hinatid namin siya after that, regardless. Okay, regardless sa kung anong nangyari. Like I said, you guys, sometimes things happen and people think that they are too heavy or they are very heavy, katulad nitong sitwasyon na to. But for me, I found lesson. I found lesson on top of it all. At etong mga lesson na to, ibibigay ko sa inyo. Pero hindi pa to tapos kasi after nitong kulong-kulong issue na to, na sana ay klaro na sa inyo. Again, to summarize it all, hindi po ako nakulong sa Uganda. Nakita ko lang yung bilibid kasi sinilip ko dahil nandyan lang naman na curious tayo. Sinilip ko na lang din para mas share ko sa inyo. Kasi sabi ko, sayang, wala akong cellphone. Share ko sana sa inyo tong itsura ng bilibid para makita, ma-differentiate natin. Pero kasi 3 araw na ako walang cellphone that time, so okay lang. So ngayon, hindi ako nakulong, wala akong record whatsoever. Kung meron mang papel na pinakalat, etong Pilipina na involved, ay it's just something na pinail. Nag-file siya ng ganun, pero it's not proven. Wala po yung proof, wala po yung katuturan. It is just on the top kasi nga yun yung claim. Okay? Hindi po ako tinato ng the locals very well. Ano pa ba? Yeah, I guess that should be it. And I've been with people na they know what really happened. I cannot say their name like I said, but they know, alam ng Pilipina na to kung sino tong mga tao na talagang pag sila ang nagsalita, guys, alam mo talaga na legit kasi nga they are ate. They are ate, they know the truth. They know the truth about the experience nila yung mga tao. Okay? And they are smart. Sa part na yan, marami siyang na-underestimate etong Pilipina. So, I'm happy. Everything ended well that night. I went back home. Na-miss ko yung mga anak ko. Nakasama ko na sila ulit. Hindi ko na kailangan bumalik pa sa presinto. Hindi ko na kailangan pang mawalan pa ako ng 1 araw, kalahating araw, makakapagpahinga na din ako ng maayos. Kasi syempre, pag nasa presinto ka, hindi ka naman hihiga. Makikipag-usap ka naman, uupo ka naman sa opisina. So, it was an amazing experience. If you ask me if makakalimutan ko ba itong ginawa ng Pinay na to, hindi ko makakalimutan. I know marami sa inyo yung nagtuturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Huwag po kayong mag-alala. Everything will be okay. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magpa-stress. Okay? Everything will be okay. Sometimes, you see, people come to our life. Dalawa lang yan. They can be a blessing or they can be a curse. They can be a blessing or they can be a lesson. Ganun lang yan. For this part, itong Pinay na to, pumasok sa buhay ko and she was and she is and she still wants to be always a lesson. Okay? Curse maybe, yes, kasi hindi ko pa din talaga maintindihan eh. So sa episode 4, sabihin ko sa inyo kung bakit hindi ko maintindihan, no? So we ended that night na sobrang okay. Na that time okay lang. Sige, walang problema. Madali ako, guys. Madali ako kausap. Pero I will never forget. That's the problem. Hindi naman siya problem din. I can take it light, pero hindi ko makakalimutan. And then, hinatid namin sa bahay nila maayos, nakauwi na siya sa pamilya nila, and then nakauwi na din kami. And that was the end of Kulong issue. The next day, I reflected sa lahat ng natutunan ko. And that's what I'm going to tell you guys sa susunod natin na episode. Episode 5. At kung paano ko na-realize kung ano ba talaga yung gusto niyang mangyari, nangyari ba, bakit hindi nangyari, ano yung mga factor na hindi
na naging okay ang lahat. Yun. Very emotional yung last episode natin tungkol dito sa kulong issue, no, sa episode 5. It will be very emotional. There will be a very nice twist. May mga twist tayo dito. Malay nyo, sa twist, nagkabalikan kami, tapos nagkahiwalay kami ulit. O, diba? Hindi natin alam. So, again, guys, maraming salamat. So, this is the episode 4. Sana ay nasundan ninyo, no? Okay, I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Higa.